katabi po natin. Yes. Yes, hallelujah. Masaya po ba kayo na sama-sama po tayo magpupuri sa Panginoon ngayon? Amen! Masaya po ba kayo na malapit na po ang Pasko? Amen! Masaya po ba kayo na mahal po tayo ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Tayo po tayong lahat at sumadali po tayong manalangin sa Panginoon. Let's bow our heads po and ibigay po natin ang ating mga mata. Yes, Lord, maraming salamat po sa araw-araw na kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa mga Kristiyanan nito, Lord God. Salamat din po, Lord, sa protection, sa pag-iingat na makapunta po kami dito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa araw-araw po na blessing, sa isang linggo po na sinustain niyo po ang bawat isa dito, Panginoon. Salamat po, Lord God. We pray po, Panginoon, sa presensya mo ngayong oras na ito, Lord God, sa aming pagsabaw. In Jesus' name we pray. Amen. Gusto niyo po ba ng good news? Amen. Ito po yung good news from the Lord. Sabi po sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 9 hanggang 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Tumaharap man sa marami
ba talaga ang true reason for this season? It's all about Jesus. Alam niyo po, hindi lahat pare-pares na estado ng buhay. Amen po? Pero let me tell you this, kung alam niyo po ang dahilan kung bakit may Pasko, you are so much blessed. Sabi nga, you are not rich here on earth. But, when you know Jesus, you are more than rich po. Pwede niyo po ba sabihin ng malakas? The reason for this season is Jesus. The reason for this season is Jesus. Amen. Isa pa po, mayaman ako dahil ako'y may Jesus. Mayaman ako dahil ako'y Jesus. This verse is my favorite verse. Lagi ko po itong naririnig. Pero hindi po ako magsasawang maya i-share ito. Sabi po sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. That's the proof that I am loved. Hindi lang po ako, kundi lahat po tayo iniibig ng Diyos. Ibigay po natin lahat ang ating puso para po'y papurihan ng ating Panginoong Jesus. How can this be?
Pagkukulang namin, Panginoon, lagi niyo po kami minamahal, Panginoon. Sabi niyo nga po sa iyong mga salita, Panginoon, sa aklat ng Roma, Panginoon, ang Espiritu mo ay napunta sa aming puso, Panginoon. Ano man po yung pagkakamali po namin, pagkukulang na nagawa sa iyong harapan, naniniwala po kami, nagtitiwala. Tapat ang iyong mga pangako sa aming mga buhay, Panginoon. Lagi ka nag-aabang upang yakapin po kami. Tanggalin ang aming pagkukulang, Panginoon, para magpatuloy po kami sa paglilingkod sa iyo. Ano man po, Panginoon, yung pinagdadaanan po namin, hindi man pantay-pantay ang pagsubok sa buhay namin, nalalaman po namin na mahal niyo po kami, Panginoon. Nalalaman po namin na hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam niyo po yung laman ng puso po namin, Panginoon. Alam niyo po ang takbuhin ng isip po namin. Ano po yung gumagambala para makapaglingkod kami pagpatuloy. Tanggalin niyo po ito. Palitan niyo po ito na may pusong pagmamahal na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At tunay nga po na lagi niya tayong nire-remind ng kanyang kabutihan sa ating po mga buhay. At ako na po tayo sa ating po tithes and offering. Sabi po dito, Jesus is the most generous person who ever lived. Amen po ba? Yan. He left the comforts of heaven. Iniwan niya po ang kanyang kaharian sa kalangitan. Naging tao po siya at binigay niya po ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay mamuhay para sa Kanya. Amen. At ang response po dapat natin bilang kanyang mga anak ng Diyos sa pagiging generous po ng ating po Panginoong Jesus
ay tinatawag din po niya tayong maging generous. Yan. Generous with our money, generous with stewarding, sa ating pong pagiging good steward ng ating pong mga possessions o yung mga pinagkatiwala niya po sa atin, at generous po with our time. At dahil po sa ating pong pagiging Kristiyano, di ba po, kumbaga nagiging tatak na po yun ng ating Christian faith, yung pagiging generous po natin sa ating pong pagbibigay para po sa ating pong Panginoon. At napakabuti nga po ng Panginoon kasi di ba po, ang nire-require niya lang po sa atin is 10% of our income or kung ano man po yung possession na meron tayo. Kaya sabi niya po sa Kawikaan, talatang 3, versikulo siyam, sabi niya po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. So lagi po ako nare-remind din, hindi lang po dito sa Kawikaan, hindi nire-remind din po ako lagi ng Panginoon sa Malakias 3:10. Di ba sabi nga po doon, di ba, dalhin po natin yung ating pong ikapo, o yung bahagi po ng kanyang pong kayamanan, ng ating pong kayamanan para po sa ating pong Panginoon. At ang sabi po doon, di ba, kung hindi ko, subukan ninyo ako, kung hindi ko bubuksan ng durungawa ng langit, yan. At ibibigay ang kanyang masaganang pagpapala, yan, sa bawat isa sa atin. Subukin lang po natin ng Panginoon, magkaroon po tayo ng heart of giving para po sa ating Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon ay lagi pong sasa atin. Amen. Hindi naman po nagkulang ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Meron po tayong buhay na kanya po ipinagkaloob. Meron po tayong meron po provision ng Panginoon lagi sa atin. Meron po tayong kalakasan na lagi niya po ipinagkakaloob para sa atin. Why not? Naibigay naman po natin yung nararapat para sa Panginoon. Amen. Kaya po tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyo po pagtuturo sa amin kung paano po kami magbibigay, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil sa iyo po namin natutunan yung pagiging generous, Panginoon. At patuloy na turuan mo kami, Panginoon, na maging generous, Panginoon, at ibigay ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kahit kailan hindi ka nagkulang, laging sapat ang iyong mga biyaya para sa amin, Panginoon. At sa iyo lagi nagmumula ang aming kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming po mga ibibigay ngayong pong araw na ito, Panginoon. Wala pong ibang maitaas, maluwalhati at madakila sa aming pong mga buhay, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen. Magsitayo po tayo lahat para sa pagbasa ng Biblia. Buksan natin ang ating Biblia sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 11 hanggang 14. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kalwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Makakaupo na po. Umaga po sa Mugat ako eh. Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang isang pinagpapasalamat po natin sa araw na ito, ngayon po ay December 1. Palakpakan po natin. Isang buwan ng pag-iingat, pagmamahal, gabay ng Panginoon sa atin. 4 na sunod-sunod na bagyo ang dumaan. Malungkot ang maraming mamamayan. Magpapasko sila walang bahay. Wala silang alam paano sila magnunod si Buena. Samantalang tayo dito, happy-happy lang, no? Pero hindi natin dapat
magkaroon tayo ng damdamin na okay tayo, hindi sila okay. Dapat hindi sila okay, hindi rin tayo okay in a way na dapat inaalala po natin sila. Tama po ba? Habang tayo po ay kakain ng masarap na Noche Buena, kung meron man tayong pagsasaluhan, kasama po natin silang ipapanalangin. At sasabihin natin, Panginoon, sa anumang paraan, magpadala po kayo ng magandang araw ng Pasko para sa kanila. No? Kaya huwag po tayong panghihinaan ng loob sa kapirasong problema para ikababagsak na natin ang mundo. Samantalang mas marami pa po ang bumubuo, ang daigdig nagdadalamhati sa kalagayan po ng marami. Okay po? Okay. So, meron po tayong lagi pong narinig, no? We are so busy in God's kingdom, but we are not busy in the to the King of the Kingdom, no? Maligaya tayo, masaya tayo sa mga gawaing pangkaharian, pero hindi tayo nagiging abala pagdating dun sa hari ng kaharian. Okay. Gusto ko magsimula doon sa magandang awit na panghuling inawit nila. Yung huling inawit, anong pangalan? Lagi. Ate Jen, pwede bang i-plus mo yung lagi? At gusto ko lang po ipakita sa inyo ang kahalagahan ng pagiging abala sa hari ng kaharian. No? Hindi yung pagiging masaya lang at abala sa gawaing pangkaharian. Okay. So, tinan po natin. Tinan niyo po yung bawat letra po nito, bawat pangungusap. Dalangin ko'y makita ka. Gusto niyo ba yun? Amen. Mapagmasdan ang iyong mukha. Pinananabikan ba natin isang araw makita natin ang mukha ng Diyos? Amen. Amen. Ayan. Tinan po natin yan. Sumunod na. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Yan po'y hangarin ng mga nagmamahal sa Diyos. Okay po? Yan po ay hangarin ng umiibig sa Diyos at meron pong pagkauhaw sa ating pong Panginoon. Sumunod po. Lagi kang pupuri. Yan. Yan po ay gawain ng mapagmahal sa Diyos. Lagi nagpupuri. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa iyo. Lagi kang nanaisin. No? Ewan ko, hindi ko alam sa ating individual kung talagang gusto niyo palaging maramdaman ang Diyos sa buhay niyo. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Ano pa po? Wala na. Yung pinaka-core niya. Yun lamang. Yun na yun. O, sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. So, napakahalaga po ng personal na kaugnayan sa Diyos kumpara doon sa mga gawaing nakapagpapasaya lang sa'yo. Halimbawa, kagaya niya, nagkaroon tayo ng family outing. Nagkaroon tayo ng baptism. Diba? Ang saya-saya naman natin bilang pamilya. Ang tawag doon, activities. Ang tawag doon, fellowship. Pero hindi ko alam kung yung masasayang yun, okay ang relasyon sa Diyos. Amin po ba? Pwede kasi nagkakainan tayo ng masarap na pagkain, pero yung bawat individual, hindi natin kayang i-measure, tansyahin. Kumusta na kaya ikaw at ang iyong Diyos? Para pong pamilya, ang sabi naman ng mga magulang, ako naman ay nagtatrabaho, lahat naman ng anak para sa'yo. Diba? Ito ang dilema. Nag-uusap ba kayo ng anak mo? Bilang magulang at anak. Nasusubaybayan mo ba kung ano ang nangyayari na sa kanya? Naunawaan po rin yung ibig ko sabihin? Sa isang pamilya, pwede tayong sobrang abala sa maraming bagay, pero ang pinakamahalaga sa pagiging abala sa lahat ng bagay ay yung iyong relasyon sa iyong mahal sa buhay. Parang tayo din po dito. Marami ng mga activities ang pwede natin gawin para maging masaya tayo. Fellowship, women's fellowship, men's fellowship, youth fellowship, kids fellowship, worship service, ano pa mga activities natin. Marami po.
Pero hindi po yun ang pinakamalalim para masukat natin malabo ka sa Panginoon. Ang malalim pong sukatan ay kay malalim sa Panginoon, laging ninanais ng puso mo na makausap siya sa pananalangin. Laging ninanais ng puso mo yung pagkauhaw na sambahin siya. At ninanais na basahin ang kanyang salita sa bawat araw. At makita ng mga tao sa paligid na ikaw ay masaya, ang gloria ng Diyos ay sumasa iyo. Sa sino mang tao makakasalubilo mo, parang gustong-gusto ka nilang kausapin dahil meron silang natututunan sa iyo. Tama ba? Pero kung iniiwasan ka, ayaw kang kausapin, parang walang natututunan sa iyo, wag na lang. Wag ba? So, ang hinahanap po ng mga tao sa panahon ito, lalo po't meron pong depresyon ang maraming tao. Lalo't ang maraming tao ay napakadami pong sitwasyon na nababagabag at nababalisa ang kanila pong kalagayan. Ang hinahanap po nila ay kaaliwan, pag-asa, di ba? Kalakasan sa mga panahon po ito. So, ngayon pong umagang ito, sa pagbubukas po natin ng buwan ng Disyembre, meron tayong isang aklat na naman. Ang ating pong iseserye, tapos na tayo sa iglesia sa Galacia, papasok na tayo sa iglesia sa Efeso. Okay, may isusulat na naman sa atin si Kuya Chris na napakarami aklat. Kinakabahan niya ako kasi hindi pa nagpapaperma sa akin. Baka isang gano'n na yung paperman ko. Hindi nga pa lang nagbabible discipline, ha? Huwag niyo naman punuin ang punuin at napakapagod yung magperma. Medyo dalhin ko rin linggo ang inyong ano. So, nasa aklat po tayo ng Efeso. Ito po yung ating po pamagat ng ating pag-uusap. Basahin po ninyo pamagat. Spiritual na pagpapala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay. Alam po ba ninyo na napakapalad po natin dahil meron pong pangakong langit ang Diyos? Amen. Alam po ba niyo yan? Sobrang saya ko, sobrang saya nyo kasi merong pangakong langit ang Diyos. Kapag tayo po ay kinuha na ng Diyos sa takdang panahon natin, ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos, langit. Yung makakasama natin ang Diyos. Sino sa inyo ayaw makasama ang Diyos? Siyempre wala. Lahat tayo gustong makasama ang Diyos. Yun na nga yung last recourse natin Hirap na hirap na nga tayo sa mundo nito. Ang dami-dami na natin problema sa mundo nito. Lahat na yata ng kabiguan, kasakitan, naranasan na natin. Pagkatapos, pagdating sa kabilang buhay, impyerno pa ako. Kawawa naman ako. Hindi ko na naranasan ang maging isang masayang tao. Di ba? At least dito mala sa lupa, hindi mo man talagang naabot. Yung pinaka gusto nating abutin bilang tao, masaya pa rin tayo kung tayo po ay nasa langit. Wala pong masaya sa napakayamang tao kung siya po hindi mapupunta sa langit. Yung katamtamang buhay tulad po natin, kumakain 3 beses maghapon, may tulugan, simpleng buhay na tayo po ay nasa langit, pinakamasaya na po yan. Pangalawa po, mapalad tayo sapagkat may buhay na walang hanggan. Tinanyahan natin kung ano ang masayang pagbabasa sa Biblia. Sa Pahayag, Kapitulo 21, 1-4, pakibasa nga po natin na sabay-sabay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda ng pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maranahan silang kasama nila at sila'y pagiging bayan ng Diyos. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Hallelujah. O, diba? Ang saya doon sa langit, wala ng luha, papahirin ng luha, walang dalamhati, wala ng sakit, wala ng gutom. Makakapiling natin ang Diyos at ang Diyos mismo ay kasama natin magpakailanman. Wala na pong masaya doon. Wala nang masasaya pa doon. Kasi
habang buhay po nating mararanasan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Eh dito sa mundong ito, ngayon ka lang masaya, bukas hindi na. Bagong sweldo ka. O, lahat na yata ng sale, pinuntahan mo na. Hanggang doon lang, kinabukasan, wala ka na uling pera. Malungkot ka na naman. Pero sa langit, hindi po ganun ang kwento. Doon sa langit, hindi ka na maghahanap ng pagkain. Hindi ka na maghahanap ng kalungkutan o kahit anumang mga bagay. Sapagkat sapat ang Diyos para pasayahin tayo araw-araw nang magpakailanman. Ang saya ng pakiramdam na yun. Hindi lang ito. Sa John 14:1-6, o basahin nga ng kababaihan lang. Sige nga. Huwag magbabalag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang dapat patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi ko namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama hindi sa pamamagitan mo. O, sino sa inyo ang nananampalataya kay Jesus? Amen. Nasa kamay? Amen. O, lahat tayo merong silid. Ang ganda, di ba? Yung lahat ng nananampalataya, ang sabi ng Biblia, meron kayong kanya-kanyang silid. Na mismong si Yesu Kristo ang gumagawa sa sino mang sumasampalataya. So, pagpunta natin doon sa langit, may kanya-kanya tayong silid. Ang tanong, kapitbahay ko kaya kayo? Tayo kaya bilang iglesia, magkakapitbahay kaya tayo? Magkakabarangay. Pero alam ninyo, doon sa langit, nakadepende rin yan kung ano yung ipadadala nating materials sa Kanya. Alam natin yung kwento ni Doña Resurrection. Diba? Namatay siya, na mayaman, na marami siyang itulong sa kanyang kapwa. Hinanap yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay, Doña Resurrection. Uy, naroon nga ikaw. O sige, pasok ka na. Pagpasok niya, nasan yung aking bahay na sinasabi ng Biblia sa lupa nung ako ay nabubuhay pa? Itinuro ng may hawak ng aklat. Ayun ang inyong bahay. Ang nakita ay napakamansyon na bahay. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, tama lang yan. Kasi alam mo naman, napakarami ko natulungan sa lupa. Kaya tama lang yan, malaking bahay. Ay, nagkamali po kayo. Hindi po yan. Yung pong katabi. Eh, yung katabi, barong-barong, basak-basak ang bahay. Sabi niya, hindi pwede yun. Kita niyo yung mga simbahan doon sa lupa. Ako ang nagpagawa niya. Kita mo yung mga eskwelahan, ako ang nag-donate niya. Kita niyo yung mga batang tinulungan namin sa street, ako ang nagpakain dyan. O, yun, di ba? Eh, sabi nung kausap, eh, yun ang ang problema. Puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw. Ginawa mo yan para sa iyong sarili, pero hindi mo ginawa para sa Panginoon. Alam mo ba na dito sa langit, meron tayong pulisiya. Ang bahay na ibibigay sa inyo ay nakadepende sa materyales na ipapadala nyo dito sa atin. Nagkakaunawaan po tayo. Kaya kahit parang napakasipag natin sa gawain, parang ang tingin ng maraming tao, banal na banal tayo, pero kita ng Diyos ang puso mo, hindi katotohanan, ang materyales na ipapadala mo doon, mahinang klase. Diba? Kaya huwag kang mag-expect. Kahit ang pastor na tulad ko, pwede maging barong-barong ang bahay kung mapagpunwari si Tati Pastor sa paraan ng pagpapastor sa inyo. Pero yung isang simpleng janitor, isang simpleng taga-ayos ng upuan, umaawit ng may saya sa puso, pwedeng bigyan ng Diyos ng pabor. Na yung materyales ng taong ito na parang hindi napapansin dito sa langit, punang-puna, kitang-kita ng Diyos. Kaya pag namatay ang pastor at saka ang janitor, magugulat ka,
mas mayaman pa yung janitor kaysa dun sa pastor. Amen po ba yan? Amen. Ayan. Pero siyempre, ayaw ko namang maging ganon. Gusto ko din ang tirahan ko ay maayos sa inyo. Okay pa? So yun po yun. So salamat po dahil meron tayong langit na ipinangako. At sa Juan, Kapitulo 3, talata po 16. Basahin po natin yun. Sapagkat gayon na lamang Ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangunahin pong talata mula sa Diyos yung kanyang pag-ibig. Pagbabaybay ng proseso, ang kanyang anak ay ibinigay, ang tanging kondisyon manampalataya, hindi tayo mapapahama, kundi magkakaroon tayo ng walang hanggan. Makakapiling natin ang Diyos magpakailanman. Okay po? So ano pong mensahe po ng Diyos sa atin? Ang una pong mensahe ng Diyos sa atin ay pinagkaloob sa ating lahat ang pagpapalang espiritual. Alam niyo po ba yan? Nakakita na po kayo ng itlog, di ba? Yung itlog, pamilyar sa atin. Lagi natin inaalmusal. Pero alam niyo po yung itlog, pagka po inyo pong inaral kung ano ang content meron sa itlog, pag nilindiman po yan ng manok, magugulat ka, yung itlog na binibiyak mo para iprito, meron palang tuka, mata, ilong, di ba? Nakuha nyo? Naroon ng pakpak, naroon ng balahibo, naroon ng paa, naroon ng balon-balunan, naroon lahat. Ito palang kinakain kong itlog na piniprito, ini-scramble. Hindi ko maisip. Ang ini-scramble ko pala, paa, pakpak, ganyan, hindi ko man nakikita. Pero pagdating ng 9 months, isang sisi ang lalabas, tama? Tapos lalaki siya bilang manok. Amazing. Nakakamanghang paglikha ng Diyos. Ganon din po yun. Ang sabi niya dito, yung ipinagkaloob niya sa ating pagpapalang spiritual ay hindi po portion by portion. Hindi po unti-unti. Hindi po baha-bahagi. Ang sabi niya, mula nung makilala mo si Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon sa tagapagligtas at ginawa kanyang minamahal na anak ng Diyos. Ang pagpapalang pinagkaloob sa iyo ay lahat. Sabihin niyo po lahat. Ayun. Lahat. Ang kinakailangan lang mag-manifest yan sa buhay mo. Unti-unti. Binigyan ka ng spiritual na pag-ibig, ilabas mo yan. Binigyan ka ng spiritual na pagpapatawad, ilabas mo yan. Binigyan ka ng spiritual na pagmamahal sa Diyos, ilabas mo yan. Pagkakaloob, ilabas mo yan. Paglilingkod, ilabas mo yan. Kasi yan ay nasa sa iyo na lahat. Ang problema mo, mas gusto mo pa rin lagi yung sarili mo. Ayaw mo sa gusto ng Diyos. Kaya hindi lumabas-labas ang kung ano ang meron ka pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po ninyo, Efeso 1:3-6, basahin po natin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang ibig mo sabihin, kung walang pakikipag kay Kristo, walang spiritual na lahat ay ipagkakaloob sa iyo. 4, basahin natin. Bago malikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. O ito ang tanong ko sa inyo. Sa panahon nag-uusap tayo ngayon, at ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka pa ipinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Sa panahon nag-uusap tayo ngayon, inaangkin nyo ba na pinili na po ikaw? Amin po ba yun? Amen. Pinili na po ako? Amin po ba yun? Amen. O nagdududa kang pipiliin ka pa? Naku, napaka-importante po nitong ating pinag-uusapan ito. Sa puso ng Diyos, hindi ka pa pinapanganak, alam niya na pagdating
ng 2024, ng 2022, 23, 24, ngayon po, papunta tayo 25, nakikita na ng Diyos, magkakaroon ng isang grupo na ang pangalan ay JC How dito sa Imus at pagsasama-samahin ko ang pamilya ito. Nakaplano na yan sa plano ng Diyos. Pagsasama-samahin tayo, Manalo, Ridobla, Aranas, Bukid, Noida, o sana akong makalimot, Saluta, Aburido, Santiano, Javier, Tomenyo, Magsarili, Joso, Villalobos, Manalo. Hindi, nasabi ko na yung Manalo. Kaunahan tayo palagi eh. Manalo, at saka yung bago natin kasama ngayon. Alimoro. Ayan. Gumabo, at saka yung mga blessed family. O, di ba? Programa na ng Diyos to para sa atin. Ang tanong lang naman dito ngayong isinama ka ng Diyos dito sa atin, meron bang pagdududa sa iyo? O ikaw ba ay talagang naririto bilang patunay na pinili ka ng Diyos na magseseryoso para lumago ng lumago sa iyong kaugnayan sa Panginoon? Kasi hiniram ka na ng Diyos pinili ka na ng Diyos Diba? Isipin ninyo, galing kayo sa malalayong lugar, pupunta kayo dito para puntahan niyo yung pastor na gwapo. Diba? Huwag naman ganun. Kasi hindi naman ako dapat yung puntahan dito. No? Lahat tayo nagsama-sama, pinag-isa tayo dahil kay Kristo. Amin po ba yan? Sabi dito, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo at pinili tayo upang maging kay Kristo. Basahin niyo ang Pilipos 1-6. Mga lalaki lang ang babasa. Pilipos 1-6. Basa. Natitingnan ko ang mabuting gawa na simulan sa inyo ng Diyos kanyang nalulunod hanggang sa araw ng Kristo. Ano daw? Ulit. Yung isa lang kakapirasong talata na nga ito, pinababasa ko Okay, go. Mga kalalakihan, go. Natitingnan ko ang mabuting gawa na simulan sa inyo ng Diyos ay kanyang nalulunod hanggang sa araw ng Kristo. Natitiyak ko. Ibig sabihin, binibigyan ka ng kapanatagan na yung pinasimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kung may pinasimulan. Yan ang usapan dito no? Kung may pinasimulan, meron siyang lulubusin. Ngayon, kung walang pinasimulan, wala siyang lulubusin. Kaya ang tanong dito, kahit na alam natin sa Biblia na pinili na tayo ng Diyos, hindi pa man tayo ipinapanganak, ang dapat po nating tugon ay ipagtibay po natin ang buhay natin sa lupa na talagang pinili nga tayo. Kasi baka naman hindi iniisip mo lang, sumama ka lang, pero sa katotohanan, hindi mo naman talaga nakikita ang realidad na merong napagbago sa iyo bilang anak na minamahal ng Diyos, nagustuhan mo talaga siyang kausapin palagi, nauhaw ka sumamba sa Kanya, magbasa ng Biblia. Kasi kung hindi po ito nakikita at nagmamanifest sa buhay natin, parang nakisama ka lang sa grupo ng mga Kristiyano, pero sa realidad ng buhay mo, hindi naman ito katotohanan. Okay. Ito, mga Efeso 5:1-2. Babasahin ng kabataan lang, kabataan. Pag makikisabay yung mga hindi kabataan, Okay, yung mga piling kabataan dyan, hindi makikisabay dyan, Efeso 5:1-2. Basa ng mga kabataan. Lamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Lalamin niyo siya. Mabuhay kayo ng may pamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inaalay niya ang kanyang buhay bilang mapamahalay at Diyos sa Diyos. Kita mo, hindi lang tayo anak. Ang sabi dito, anak na minamahal ng Diyos. Grabe pala. Pero bilang anak na minamahal ng Diyos, tinapo ninyo, humihingi ng patunay. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo
dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong handog sa atin. Okay po? So, ang pangalawa po ay ang pagtubos ni Kristo ay isang mahalagang hakbang sa spiritual. Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi naman po talaga napakadali ng ginawa ni Jesus para sa atin. Kung akala nyo napakasimple ang ikaw ay maipako sa krus. Ako, napakahirap po yun. Kung akala po ninyo napakasimple na yung koronang tinik na napakaliit, sasaksak sa ulo mo, pagkatapos pupuslit yung mga dugo, hindi po madali yun. Kung inaakala ninyo si Jesus ay nagdadrama habang hinahampas sa likod, at siya hindi nasasaktan dahil si Diyos, nagkakamali po tayo. Lahat ng sakit at hirap, tiniis ng Panginoon para huwag kang masaktan. Tama? Parang malampasan mo ang lahat ng sakit at hirap. Tingnan po ninyo, Efeso 1:7-10. Babasahin naman ito ng mga katatayan. Okay? Kalalakihan. Nakabasa ng kalalakihan? Oh. Kababaihan, nakabasa na rin. Oh, sige. Sige. Ibigay natin ng hilig sa kababaihan. Naglaban. Si Mami Mimi lang. Si Mami Mimi lang. Okay. Lahat ng kababaihan, basa. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang magandang loob na inuhos na sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kalaman, ipinaharawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na sa pagpapala sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niya pipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at isasalalim ang mga ito kay Kristo. Alam niyo po bang hindi lang tayo ang tinubos? Baka iniisip niyo, tayo lang ang tinubos. Tayo lang yung tama. Tayo lang yung papahalagahan ng Diyos. Alam po ba ninyo, ang tawag sa atin ay local church. Lokal na iglesia. Lokal na pinagsama-samang lupon ng mga mananampalataya, mga minamahalanak ng Diyos. Pero yung pong kapitbahay natin, na mga simbahan, na mga katulad din natin mga evangelical, mula po doon sa mga dinaanan ninyo, malalayo pa yung lugar, ang daming mga simbahan, merong iba't ibang evangelical dyan, mga Baptist dyan, mga Pentecostal, yan po ay mga lupon ng mga iglesia din, na katulad din po natin. Naiisa po ang kanilang paraan ng kaligtasan kay Jesucristo din at pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, ka-espiritu natin. Sa nagkakaiba, sa mga practices, sa mga pag-awit, sa iba't ibang mga program, doon nagkakaiba. Pero pagdating doon sa pakikipagrelasyon sa Diyos at ang kanilang kaisipan, si Jesucristo lang ang tagapagligtas, kaisa natin yun. Okay po ba yan? Na ang kanilang kaisipan, pananampalataya kay Jesucristo sa kagandahan loob, kaisa po natin yan. Okay po? Nasabi ng Biblia, lahat po yun, kasama na po tayo. Pagdating ng araw, pag-iisahin po tayo. Saya. Ang tawag po doon, Universal Church. Pangkalahatang simbahan, pangkalahatang iglesia, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, at buong mundo, pag-iisa-isahin po tayo sa pagdating ni Kristo doon sa langit. Yan? Malay natin, meron silang mga special number o baka tawagin ng Yada Worship sa langit. Diba? Awit po kayo. Diba? Kailangan natin, kailangan natin special number. Si Mami Mimi magsusolo sa tabi mismo ng mga anghel. Ang saya. Diba? Hindi natin alam ang kaisipan na ganon. Bagamat, ang sabi sa banal na kasulatan, hindi naman tayo magkakakilala na bilang isang pamilya. Hindi naman tayo ganito. Ang naintindihan ko sa banal na kasulatan, tayo ay isang pamilya ng isang panibagong simulain ng pagpapamilya na merong isang Diyos tayo na nagmumuna sa atin sa isang napakasayang sitwasyon. At sabi dito, nangyari ito na pagkaisahin sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ang tawag po sa atin, makasalanan tayong lahat, kasama ko, nung wala pa kay Kristo, na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo at pinawalang sala, patungo sa kagustuhan niya, mamuhay tayo ng may kabanalan
ng naaayon sa kanyang kalooban. Okay. Kaya wala tayong pwede katulan sa isa't isa. Kasi kung makasalanan ka, makasalanan din ako. Tama ba yan? Kung may mali ka, nagkamali din ako. Kaya wala pong dahilan para tayo po ay magkaroon ng hatulan sa isa't isa. Okay, so tuloy po tayo. Sabi po dito, ang dugo ni Kristo ay pagtubos at pagpapatawad. Pangalawa, inihayag na sa atin ang hiwaga at kalooban ng Diyos. At ang pangatlo, nilalayan naman sa para nito sa huling araw. Katunayan, sa Efeso Kapitulo 1, talatang 10, basahin po natin. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito ay Kristo. So wala pong ibang kikilalaning ulo ng simbahan, ng iglesia, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Ang pangatlo po, ang tiyakan ng pagkapili ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Efeso 1:11-14. Basahin po natin. Sama-sama na tayo. Kami ay pinili ng Diyos mula sa simula sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hindi lang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo na rin ang nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagtutulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirap sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Marahil, ang isulat ni Apostol Pablo ito, isinulat niya ito base na rin sa kanyang karanasan. Di ba? Ang pagkapili at pagkahirap kay Pablo ay doon sa daang Damascus. Tama ba? Ayon sa kwento ng kasaysayan, nangangabayo siya, gusto niya i-persecute ang mga Christian, bigla rin lang mayroong maliwanag na sumikat, tinamaan ang kanyang mata, nabulag siya, pagkatapos kinausap siya ng Diyos. Akong si Jesus ang iyong pinag-uusig. Doon nagsimula. Kaya siguro sa isipan ng kanyang pagkakasulat, alam na ng Diyos na sa panahon na yon, ako ay kanyang pipiliin. Amen ba yan? Amen. O, parang ako din, March 18, 1980. Nagsimula sa paraan, sandali lang po. Okay. Yan. Nagsimula po sa kwento ng pagkakasakit ng 1979. Binigyan ng panibagong buhay, nakakilala sa Panginoon, tumanggap, kinilala si Jesus, March 18, 1980. So parang sa isip ko, Lord, salamat kasi nalaman ko na sa panahon na yon makikilala ko at inangkin ko siya. Alam niyo po, yung pag-angkin ko yon ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon nagpatuloy ako. At yung pagkapatuloy ko, umabot sa puntong nagkakilala tayo. Amen ba yan? Amen. Yun po yung magandang kwento. Nabuhay tayo, pinagtagpo-tagpo tayo ng ating Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, tiyak ang pagkapili ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi dito, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At tingnan niyo sabi doon, ayon sa Kanyang plano. Hindi mo pinaplano eh. Ang Diyos ang nagpaplano para sa iyo. Diba? Ang sinasabi lang natin dito, kung dumating na ang pagmulat ng iyong mata, ipinikit mo pa rin. Kung dumating na ang pagkakataon, pinaliwala mo pa rin. Kung dumating na ang isang panibagong pagkakataon, isinaisatabi mo pa rin, hindi mo na masisisi ang isang sitwasyon ng pagkatawag sa iyo ng Diyos. Amen po ba yan? Bagamat alam naman natin na kung talaga ikay pinili hanggang dulo, pwede kang abutin ng Diyos. Kasi sabi naman ng banal na kasulatan, wala siyang gustong mapahamak ni isa man sa atin.
Yun nga lang, kung ikaw na mismo ang tumatanggi sa Diyos, anong magagawa naman ng Diyos? Eh sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos, kahit kung ikaw ay hindi tapat, siya ay tapat pa rin. Pero kung siya ay itatakwil mo sa iyong sarili, matatakwil din tayo. O kayo, mga individual, nasa sa inyo na yan. Si Tatay Pastor po ninyo, ang Yada Worship, tumutulong sa ating paglarong espiritual, nasa sa inyo na yan. Kung paglabas ninyo dito, magpapatuloy kayo sa sanlibutan, sa gawain hindi makadiyos, hindi na po nagkulang ang ating pong paalala sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay dating malayo sa Diyos, dati po kayong parang nakalimutan ninyo ang dati nyo ginagawa sa Panginoon, at kayo ay binigyan na muli ng pagkakataon na magising. Hey, hello, gising, gising. Naalimpungatan ka. At ito na yung pagkakataon sa'yo, ay magdire-diretso ka na. Baka mga susunod, hindi ka na matapik ng Diyos dahil sa katigasan ng ating pong Diyos. Okay po? Kaya sabi dito, ang pagpili ng Diyos ay alam niya sa simula pa lang na ang mabuting balita ay nagdudulot ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay pinagtibay ng banal na Espiritu. Tandaan po ninyo, ang banal na Espiritu ang gumagalaw, namubuhay at kumikilos sa ating pong panahon. Sa panghuli, tayo po ito na yung lahat. Basahin natin Efeso 1:14. Sabay-sabay po tayo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y dadako po sa ating pong banal na hapunan. At pangungunahan po tayo ni Sister Joy at saka ni Sister Yoni. Sige po. Awitin po natin yung lagi. Dalangin ko, makita ka habang masda ang iyong kahawain. Gawin mo ang buong
nagtira-pero sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay nanalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami. Hindi biro ang paraan ng iyong pagtubos sa aming mga kasalanan. Hindi po biro at hindi simpleng bagay ang pagpapahirap sa iyo, kundi isang napakalaking halaga sapagkat katawan po ninyo at ang inyong dugo ang naging kabayaran ng aming pong mga kasalanan at ito po ang naging paraan ng iyong pagtubos po sa amin. Kaya naman kami po ay palaging nagpapalinis, humihingi ng gabay at habag na kami po ay palagi niyo pong linisin, patawarin sa aming pong mga pagkukulang. Kung sobrang laki na ng aming pagkukulang, pagkalikod sa iyo, patawad po o Diyos. Salamat na lang tuwing kami ay babalik sa iyo. Handa nyo kaming yakapin, handa nyo kaming patawarin, handa nyo kaming palakasin. Kaya Panginoon, palagi po namin gusto i-double check ang amin pong sarili. Kung kami nga ba ay nagkukulang sa pananalangin, sa pagsamba, sa pag-aaral ng iyong salita. Kung kami nga po ba ay lumalalim ang relasyon sa iyo. Panginoon, salamat po at buhay pa kami. Ang ibig lang po sabihin, binigyan niyo pa muli kami ng pagkakataon sa bawat araw na kung ano man ang dapat baguhin ay babaguhin, kung ano man ang dapat iayos ay aayusin, kung ano man po ang aming pagkukulang ay aming pong iaayos, Panginoon. At gusto po namin patunayan, kami ay iyong napili na, pinili mo na, at gagawa kami ng mga hakbangin sa buhay namin ng mga anak na minamahal ng Diyos. Salamat po sa pangakong langit, salamat po sa buhay na walang hanggan, salamat po sa kaloob na lahat ng spiritual na bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po ng marami sa iyong pagmamahal. Sa amin pong mga anak, sa amin pong kanya-kanyang pamilya, ipinapadalangin po namin ang mataas na antas ng spiritual na paglago, ang kalusugan at ang kagalingan ng mga may sakit kung meron man, ang mga himala at patuloy na gabay sa mga hanap buhay, ang panahon ng pakikipagbaka ng aming pong pananampalataya sa panahon ng mga pagsubok, at ang patuloy pong katahimikan ng bansang ito laban sa anumang uri ng korupsyon, katiwalian, hindi magkakasundo. Kami po ay tulungan po ninyo sa aming munting grupong ito. Samahan kami ng iyong mga anghel, ng iyong presensya sa araw-araw. At sa aming pong pag-iwahiwalay, muli ang presensya, ang gabay, ang ngiti, ang saya, ang kapayapaan ay sumaamin hanggang makarating kami muli sa kanya-kanya po namin pamilya. At sa Diyos na napakamapagmahal sa lahat, na umibig sa amin ng gayon na lamang, sa Panginoong Jesucristo ang kinilala namin na aming Panginoon at nag-iisang Panginoon, tagapagligtas ang daan, sa banal na Espiritong katagkatibay ng aming kaligtasan, ang siya namang manguna at gumabay sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!